Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na maibigay namin ang aming pagsamba sa umagang ito. Hallelujah. Let's continue to worship our God. Right now, the Lord is here in our midst. Dependent on any mortal man.
pagkakataon na ibigay lahat ng kabigatan. Hingin mo sa Panginoon ang kalakasan na kailangan mo sa oras na ito. In Christ alone, I place my trust, and I found my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. One more time. I place my trust, and I find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope, your hope is Christ alone. I place my trust, and I found my glory in the power of the cross. Every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Hallelujah. Oh, you're the source of strength. You are the source of hope. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Lord, salamat sa kalakasan, sa pag-asa. Becoming a godly father, I'll just give you 7. Number 1, he provides for his children. Ang tatay po ang siyang pong nagbibigay ng mga pangangailangan. Sabihin nyo nga po, pangangailangan. Okay. Magkaiba po ang need sa want. Sabihin nyo nga po, need, want. Okay. Daddy, I want iPhone 15. Sabi, ang tatay, he provides for his children. Di ba? Eh yung iPhone 15, halos 1 taon na atang sweldo ng tatay mo yun. Sihingin mo. Kailangan maintindihan yung mga anak na kapag sinabi na ang tatay ay provider, hindi yan sa mga luho natin. Kung merong sobra para sa luho, why not? Di ba? Pero ang pinaka-importante na maintindihan ng bawat isa, kahit ako bilang tatay ay naging anak rin ako. Maintindihan din dapat natin lahat na bilang provider, hindi yan pagbibigay ng iyong luho, kundi yung pangangailangan mo. Ano yung mga pangangailangan ng bata? Pagkain. What are those basic things? Kung ikaw may kinakain sa araw-araw at ang tatay mo ay kayang magbigay ng pagkain, okay, ng pinagtatrabahuhan niya, nagbibigay siya ng pagkain, he is providing for your need. Kung ikaw ay pinaaral, he is also providing your needs. Dahil napakahalaga po ng edukasyon. Kailangan po natin maintindihan at ma-distinguish po ang pangangailangan sa luho, pangangailangan sa mga wants natin. At kung may ibinibigay man na sobra pa doon sa pangangailangan mo, dapat tayo ay marunong magpasalamat. Tama po ba, mga anak? Kailangan marunong po tayong magpasalamat. Because even our Father in heaven, He always provides. Kung yung mga ibon nga, wala naman nagpapakain, malayang-malaya sila dyan. Tumingin ka lang dyan sa labas, may kita mo yung mga ibon. Mapapansin mo, bakit kaya sila nabubuhay? Minsan pumarada po ako dito sa may malaking bahay dito. Tapos yung basurahan po nila nasa tapat.
Habang inaantay ko sila pastora dito, nakatingin po ako sa labas, nakikita ko yung mga ibon. Kumakain sila doon malapit sa basurahan. Kasi nandoon yung mga pagkain na natapon. Pero sa mga hayop, okay na yun. Mabuhay lang. Kaya minsan pag nakikita ko, grabe si Lord. Kahit mga ganong hayop, nabibigyan ng mga pangangailangan, nakakakain. Kahit sa ganong sitwasyon. Ipinapakita sa atin minsan sa mga paligid natin, sa mga hayop, sa mga halaman, or anumang uri na nakikita natin sa paligid na ginawa ng Diyos, lahat yan ay may purpose. At napoprovide ng ating Diyos ang mga pangangailangan para magampanan nila yung purpose nila. Ganon din sa iyo, kapatid. Kaya ka pinapakain ng magulang, kaya ka inaalagaan ng magulang, kaya ka pinapaaral ng magulang dahil alam ng magulang na may layunin ka sa mundong ito. Tama po ba? Hindi ka nila pinapakain, hindi ka nila inaalagaan para sabihin sa'yo na, hoy, tatay mo ako ha, wala ka may pagmamalaki. Hindi. Kailangan makita nyo itong mga anak na kaya to ginagawa ng mga tatay, ng mga, dahil alam nila may layunin ka at may gagawin ka sa bayan na ito, sa bansa na ito, dahil alam ng Diyos kung bakit kanya nilikha. At ginamit niya ang tatay mo para ibigay ang pangangailangan mo upang magampanan mo yung layunin mo. Kaya kung binigyan ka ng pampaaral, ang ine-expect sa'yo ng tatay at ng nanay mo ay nag-aaral. Tama po ba? Kailangan ang pagpo-provide ng ating tatay, sinusuklian din po natin ng hindi lamang pasasalamat sa bibig, kundi sa gawa. Tama po ba? Kaya kapag ikaw ay pinaaral, expect nila makita ka sa school at hindi sa mall. Amen po ba? Na hindi lang tayo, okay lang naman. Pastor naman, bumili lang naman ako sa National Bookstore. Ang ibig ko sabihin ay hindi ka nagbubulakbol. Okay? Dahil maraming mga kabataan ngayon, nagbubulakbol, pinapaaral, minsan yung pambayad ng tuition, hindi binabayad sa eskwelahan. Tama po ba? Kasi ang tatay natin, nagpapakahirap, binibigay ang lahat. Minsan, umiikot ang ulo, hindi alam kung saan kukunin ang pera para lang ma-provide ang mga pangangailangan natin. Hindi natin maintindihan yan bilang anak dahil wala pa tayo dun sa posisyon na nagtatrabaho at nai-stress at minsan nade-depress na para lang maibigay yung mga pangangailangan natin. Pero kahit ganun pa man, di natin maintindihan yung makita natin, yung kanilang pagpapahalaga sa edukasyon, sa sarili natin, sapat na mag-aral tayo ng maayos at ng mabuti bilang pasasalamat. Amen? Kaya nakakatuwa po kung kayo po ay nag-move up sa inyong grade level at graduate. Dahil yun po ay nagbibigay ng parangal sa inyong mga magulang. Amen? Sino dito nakapag-move up at nakapag-graduate? Nakagraduate na? Wala? Kayo na-retain kayo sa grades, nyo? Kayo lahat? Amen. Di ba? Congratulate them. Let's clap, let's give a clap offering. Amen? Sana hindi lang doon nagtatapos. Kasi habang tumatagal, habang tayo ay lumalakad sa mundong ito, at habang buhay ang ating mga magulang, bigyan natin sila ng parangal. Amen? Let's honor them. 1 Timothy 5:8, kapag hindi paglaanan na sinuman ang pangangailangan ng kanyang sarili, lalo na ang kanyang sariling sambahayan, yung household, ay tumalikod na sa pananampalataya, siya ay masahol pa sa hindi mananampalataya. Being a godly father, he knows how to provide for himself and for his household. Kaya bilang tatay, dapat marunong kang magbigay sa iyong pamilya, sa iyong sarili. Kasi kung hindi ka marunong ganon, ikinumpara tayo saan? Sa hindi mananampalataya. Ibig sabihin,
Ang mga hindi pala naniniwala sa Diyos ay gumagawa ng ganitong gawain, salungat. Hindi ka nagpo-provide, wala kang ibinibigay. Umaga pa lang, hinanap mo na yung barkada mo para makipagtagayan. Umaga pa lang, hinanap mo na para lang magsugal, para lang maghanap ng anong magiging kaligayahan mo sa araw na yon. Ganon ang mga hindi mananampalataya, ganon ang mga walang Diyos. Kaya kung gagayahin natin ang kanilang pamamalakad, ang kanilang pamumuhay, wala tayong pinagkaiba sa mga taong hindi nananampalataya. Dahil ang taong nananampalataya, alam niya na siya ay may pamilya at ang pamilya na yan ay regalo ng Diyos at ang pamilya na yan kailangan niyang alagaan at bigyan. Amen? Pero hindi dahil role ng mga tatay ay minsan ng mga anak, ito minsan ng mga nakikita kong problema ngayon sa henerasyon natin is ang mga bata ngayon entitled na. Diba? Minsan, hindi, tatay ka role mo yun eh. Minsan ibabalik pa sa'yo. Kakahiya naman. Napaka-entitled na, akala mo parang sinilang-silang mo ako tapos hindi mo ako Hindi ho ganon. Yan po ang nangyayari sa mundo natin ngayon. At marami pong mga halos parang katotohanan pero kasinungalingan po na galing sa kaaway at wala po sa prinsipyo ng Diyos. Marami pong ganon. Kaya minsan may mga opinion na nagsasuggest na wag na kayong mag-anak dahil sa kahirapan. Hindi po, ang mga anak ay galing sa Diyos. Pero dapat nag-iisip ka rin kung ikaw ay may anak na 10. Ikaw naman na tatay, mag-isip-isip ka kung gaano kahirap ang buhay ngayon. At iaasa mo ang kasaganahan sa mga anak mo. Tama po ba? Amen? Ilan ba yung may pinakamarami ditong anak? Diba? 3 nga lang, 4 nga lang, 5 nga lang. Hindi na natin, umiikot na yung ulo na, sumasakit na yung ulo natin. Amen? Pero hindi ibig sabihin dahil sa sobrang kahirapan ay wala ka ng karapatang mag-anak at kung hindi mo mabigyan ng magandang kinabukasan ay wala kang karapatang gumawa ng anak. Hindi po. Hindi po ganun ang tinuturo ng ating Diyos. Dahil yun ang tinuturo ng mundo ngayon. Na kinokondem nila yung mga mag-asawa, yung mga na wag na mag-anak dahil lang sa kahirapan, dahil hindi nabibigyan ng maayos. Kaya minsan, ang mga bata nagiging entitled. Na bakit mo ako Para may dapat, mo to? Cargo mo to. Amen? Balanse po ang ating Diyos. Kailangan maintindihan mo kung anong ibig sabihin ng provider. Hindi lahat ay manggagaling sa tatay mo. Pero majority manggagaling sa kanila. Amen? Kaya kung manggagaling sa kanila mga pangangailangan mo, dapat lang na parangalan mo sila. Amen? Hindi yung sumbatan. Amen? At ganun din, paalala sa mga tatay na hindi natin sinusumbat yung mga ibinibigay natin sa kanila. Amen? Wala tayong karapatan para magmalaki. Ako yung nagbibigay. Ako yung may Hindi po. Dahil yun po ay role mo bilang tatay. Given na po yun. Hindi mo pwedeng ipagmalaki na ikaw yung nagbibigay ng sahod, ikaw yung nagbibigay ng pera, ikaw yung halos gumagawa sa pamilya na nakikita mo. Hindi po. Dahil ang tatay po ay inilarawan po sa isang pundasyon. Inihalintulad po ang isang ama sa pundasyon. Alam niyo po ba kung ano ang pundasyon? Haligi. Tama. Kaya nga haligi ng tahanan eh. Di ba? Tama ba? Oh yes, haligi. Sila yung pundasyon. Katulad nitong building na to. Meron bang pumasok or pumunta sa mga looban ng building na to at tinignan ang pundasyon? Meron na or napansin nyo ba, pumunta ba kayo, nasaan ang pundasyon kaya nito?
tas tinignan mo, ang ganda. Meron bang ganon? Ang tao? Wala, di ba? Pumasok lang kayo dito at nakita nyo, wow, ang ganda. Pero hindi nyo nakikita ang haligi, hindi nyo nakikita ang pundasyon. Bakit? Dahil ang tatay ay pundasyon at hindi dapat pinagmamalaki kung ano yung meron siya dahil ang pundasyon hindi mo nakikita, hindi nabibigyan ng atensyon, pero nandoon ang pundasyon para buhatin ang laman ng building na to. Napakahalaga po ng pundasyon upang maging matatag ang pamilya. Na-appreciate mo yung magagandang nandito, may ilaw, may sahig, may bubong. Dahil merong pundasyon. Ganon din sa tatay. Kaya hindi ka pwedeng magmalaki. Na ako ang pundasyon, hindi. You are there for a purpose. Nasa balikat ng mga tatay ang problema, ang lahat-lahat ang kanyang pamilya. Dahil siya ang pundasyon, siya ang haligi. Amen? Kaya hindi pwedeng magmalaki ang pundasyon. Ako ang haligi, ako ang ano. Ang dami kong hindi po. Dahil ang mga pundasyon, hindi po napapansin yan. Nandiyan yan for a reason, for a purpose. So a father provides for his children. Second one po, he prays for his children. Ang Diyos, ang ama na makadiyos ay laging nananalangin sa kanyang mga anak. Example po nito si David. Nung bigay ang Diyos na itayo yung kanyang templo at si Haring Solomon, ang kanyang anak. At ito yung panalangin ni David. Pinalangin niya yung kanyang kasamahan, binigay niya yung kanyang mga ari-arian, lahat, para lang maitayo. Pero sabi ni David, napakalaki nito, napakahirap nito. Matanda na si David that time. At ang susunod na si Solomon, alam niya na si Solomon ang gagawa nun. Kaya ito ang panalangin ni David sa kanyang anak na si Solomon. Tulungan, 1 Chronicles 29:19, unang kronika. Tulungan niyo rin po ang anak kong si Solomon na lalong maging tapat sa pagsunod sa inyong mga utos, katuruan at mga tuntunin, at sa paggawa ng lahat ng ipinatutupad ninyo tungkol sa pagpapatayo ng templo ng aking inihanda. Ang tatay po nananalangin sa kanyang anak. Dahil nakikita niya ang anak niya sa kanyang future. Na ang gusto ng tatay ay magkaroon ng takot sa Diyos. Na tapat na sumusunod sa kanyang utos, katuruan, at mga tuntunin. Bawat makadiyos na tatay, magulang, gusto nila makita nila ang anak nila na maging tapat sa Diyos, na may takot sa Diyos, na sumusunod sa salita ng Diyos. Yun po ang panalangin ng magulang. At kailangan yan din po ang panalangin natin bilang mga tatay. Amen po ba? At hindi lang yon, nakikita nila na may layunin ang kanilang anak. Katulad nito ni Haring David, nakikita niya na ang kanyang anak may gagawin. Na siya ang magtatayo. Siya yung magko-construct ng Temple of Solomon. Kaya nga, Temple of Solomon kasi si Solomon na nag-construct. Amen? Kaya kapag nakikita natin ang ating mga anak na may layunin, tulungan natin sila sa panalangin. Ang makadiyos na tatay laging nananalangin sa kanyang mga anak, sa kanyang mga apo. Dahil hindi natin may iwasan ang mga kagaya ninyong kabataan, madali kayong maimpluwensyahan ng mundo. Ang salita ng mundo magsasabi ng salungat sa salita ng Diyos. At minsan, ang hirap paniwalaan or hindi natin madistinguish kung ano yung katotohanan sa kasinungalingan. Dahil minsan ang kasinungalingan ay kamukhang-kamukha ng katotohanan. Kaya ang panalangin ng magulang ganun na lamang para kayo ay mailayo sa kasinungalingan ng mundo. Dahil maraming mga kabataan na nawawala sa landas.
At sinusunod lang yung kanilang damdamin. Pero ang gusto ng magulang ninyo ay magkaroon kayo ng takot sa Diyos. Matuto tayong sumunod at maging tapat sa Diyos. Amen po ba? Number 3, He encourages His children. 1 Thessalonians 2:11-12, alam ninyong katulad ng isang ama sa kanyang mga anak, ang turing namin sa bawat isa sa inyo. Pinalakas namin ang loob nyo, pinayuhan at hinikayat na mamuhay ng karapat-dapat sa Diyos na humirang sa inyo para sa kanyang kaharian at kadakilaan. Katulad ng mga apostol na to, nung sumulat siya sa Thessalonica, sa church, Thessalonians, na kagaya daw ng isang ama, ang ama nag-e-encourage. Amen? Pinalalakas ang loob ng kanyang anak. Minsan bilang magulang, I think siguro natapos na yung ganong henerasyon na yon. Now, we now in a season or a generation kung saan we value our words. Isa sa mga makapangyarihan para mag-encourage ng anak ay ang ating mga salita. Ang ating bibig, makapangyarihan. Sabi nga, life and death are in the power of your tongue. Kaya bilang mga magulang, makapangyarihan po ang ating bibig. Ano man ang lumalabas, it can encourage them or discourage them. It can lift them up, it can tear them apart. Kaya dapat iniingatan po natin ang ating mga bibig, lalong-lalo na kapag tayo po ay minsan naiinis. Minsan naiinis tayo at nakakapagsabi tayo ng, ano ka ba? Ang toot mo. Nakakapagsabi ka ng hindi maganda. At alam nyo ba minsan, tayong mga magulang, makakalimutin tayo. Hindi natin alam na nakapagbitaw tayo ng salitang yun. Pero sa mga anak natin, minsan, yun ang nagre-retain sa kanila habang sila ay lumalaki at tumatanda. At hindi natin namamalayan, sila ay namumuhay pala sa sama ng loob sa sinabi mo ng kahapon na hindi mo na maalala. Kaya minsan may mga hurting na mga kabataan, may mga hurting ng mga anak because they carry the past na mga sinabi ng kanilang mga magulang na napakasakit, na hindi nila malilimutan. Pero minsan sa magulang, kailan ko nasabi yun? Kapag tayo ay na-confront, dumating ang panahon at na-confront, kailan ko nasabi yun? Hindi na natin maalala. Dahil it's just for a moment na nagalit tayo. Kaya po, alam niyo po, napakahirap. It took me also years, and until now, nandoon pa rin po ako sa pagkakataon na yon. Na sa tuwing nagagalit ka, ingatan mo ang iyong bibig. Ingatan mo ang iyong salita. Dahil makapangyarihan ang bibig mo. It will encourage or discourage your children. Kaya kapag nagagalit, mainam na hindi magsalita, mainam na yung pababain mo muna. Pahupain mo muna yung emosyon mo. Minsan kasi yung emosyon natin na galit na gusto nating saktan yung anak. Marinig yung bagay na makakasakit para lang makuha yung atensyon. Actually, yun lang naman ang gusto ng magulang, kaya nagsaya para magising ka, makuha ang atensyon. Pero minsan hindi mo alam na you are breaking their hearts. Amen? Kaya let's all, hindi lamang sa mga magulang, ganun din sa mga anak. Ang mga salita ninyo ay napakahalaga rin. That it gives honor sa mga magulang natin. Amen? Kaya ingatan po natin ang ating mga bibig. Number 4, He teaches His children. Ang mga magulang po ay nagtuturo. Actually, ito po ang problema ngayon, kahit sa Department of Education, lalong-lalo na pagdating sa disiplina.
Dahil ang role po ng edukasyon po natin, ituro po yung academics, sports, talents, or yung skills nila kung ano man meron, i-hone. Pero pagdating po sa disiplina, ang numero unong magtuturo niyan, walang iba kundi magulang. Kaya kapag ang anak ay walang disiplina, walang magandang ugali sa labas ng kanyang tahanan, nagre-reflect ito ng klase ng magulang, klase ng pagtuturo sa loob ng bahay. Mga Kawikaan 22:6, ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran at hanggang sa paglaki hindi niya ito malilimutan. Kung isang beses mo lang tinuro sa bata, malilimutan niya yan. Kaya dapat paulit-ulit kang nagtuturo sa bata para hindi niya malimutan. Paulit-ulit mo silang tuturuan. Paulit-ulit mo silang tuturuan ng salita ng Diyos. Paulit-ulit mo silang tuturuan sa paggalang, pagrespeto, mga tamang ugali, sa pagkain, sa pagtrato sa ibang tao. Nagsisimula yan sa loob ng bahay. Kaya hindi po natin pwedeng sisihin ang mga eskwelahan. At magmamalaki kayong mga magulang na feeling entitled din kayo. Na sabihin, mahal-mahal ng binayad ko na tuition sa inyo, tapos ako sisisihin mo dahil sa ugali ng anak ko. Dapat sa inyo yan. Dinidisiplina nyo. No! It is you, fathers. It is you as parents na magdidisiplina sa mga anak. Amen? Dapat tinuturo. Paano, pastor? Hindi naman kami tinuturuan ng tatay namin Walang pakialam yung tatay ko Lagi nandun sa inuman. Alam niyo po, nakakalungkot po talaga. Ganun po ang realidad. Na marami pong kabataan na walang pakialam ang kanilang mga tatay sa kanila. Pero naniniwala po ako dito na kapag ikaw ay dinala ng Diyos sa iglesia na to, at may mga tatay, at may mga tumayong tatay dito, and even your pastor as a spiritual father, I think and I believe that would be enough para ikaw ay turuan. Ang kailangan mo lang, maging teachable ka at lagi kang umattend dito. Kung sa bahay hindi ka natuturuan, walang pakialam ang mga magulang mo. Merong mga tumatayong magulang dito sa church natin para kayo ay turuan ng tamang asal, tamang pag-uugali upang makita rin sa inyo ang pagiging makadiyos. Amen ba? Kaya kung nandito ka, kapatid, kaya ikaw na anak na nandito ka ngayon, ako bilang tatay, gagawin ko ang lahat para sa inyo. Talaga, pastor, pahingin ang iPhone. Ang ibig sabihin po, tuturuan namin kayo ng mga dapat ninyong malaman, mga kailangan ninyo, lalong-lalo na sa buhay ninyo. Dahil darating ang panahon, haharap kayo sa sarili ninyong buhay at minsan sa mga laban na yon, kayo lang ang mag-isang haharap niyan at hihingin nyo ang tulong ng Diyos. At nandito kami para gabayan at para disiplinahin. Amen? And that's the next thing, number 5. He disciplined his children. Nagtuturo ang magulang at tinuturo niya lahat-lahat. At may pagkakataon na minsan ang mga tinuro ay hindi nabibigyan ng papahalaga or sumasa lungat doon sa kanyang turo, kaya may disiplina po. Mga Kawikaan 13:24, mapagmahal na magulang, anak ay dinidisiplina. Okay? Ibig sabihin, mapagmahal pala mga magulang na nagdidisiplina. Anak na di napapalo, hindi mahal ng magulang. Hindi daw siya love ng magulang niya. Hindi siya love ng mama niya. Okay? Even the Bible will tell us that ang pagpapalo po ay biblical. Amen? Pero, hindi po yung pagpapalo na gusto mo nang patayin yung anak mo. Magkaiba po yun.
Naikinig ba? Ang pagpapalo po ay pagbibigay ng disiplina dahil sa isang bagay na itinuro sa'yo na sinasalungat mo. Kaya ka dinidisiplina para yung ugali na yon ay hindi mo gawin ulit. Tama ba? Dahil gustong iparanas sa'yo ng ating mga magulang na masakit ang consequence kapag tayo ay gumawa ng mali. Sa loob ng tahanan, minsan may mga bagay na dapat kang disiplinahin. Maaring mali ang pagtrato mo, sumagot-sagot ka sa ate mo, sa magulang mo, or kung anong mga malalaking bagay na nakasakit ka sa pamilya mo, kailangan kang disiplinahin. Kasi kapag hindi mo naranasan ang disiplina sa loob ng bahay, pagdating mo sa labas, at pinakita mo yung ugali, kapatid, maaring hindi mo maranasan ang disiplina doon, pero ang consequence noon matindi. Kapag gumawa ka ng maling bagay, mga hindi kaaya-ayang bagay, sa sarili mong buhay, nagdesisyon ka na, malaya na ako, sa magulang ko, gagawin ko na ang lahat. At hindi ka nakikinig sa turo ng magulang sa pagdidisiplina nila, you will reap the consequence. Kaya ka dinidisiplina, pinapalo, at kailangan masaktan kasi para hindi mo ulitin ang pagkakamali na alam mong mali yun. Tama ba? Parang hindi kayo, amen sa akin, hindi kayo, parang tahimik kayo. Si pastor naman, Father's Day, tapos parang masyadong galit. Hindi, this is the reality. I'm teaching you. This is a teaching actually. Dahil minsan ko lang po kayo tuturuan bilang tatay at bihira lamang po ito. Dahil naniniwala po ako na ang henerasyon ngayon po ng mga kabataan, this will be a great generation. Naniniwala ako. Dahil yung pinagdaanan ng aming mga magulang mula nung gera, pagkatapos ng gera, ng World War II, maraming mga masalimuot na sitwasyon, mga bagay silang naranasan. Maging kami rin, naranasan namin yung lupit ng magulang namin. At lahat yun pinagsama-sama namin. At pinili namin kung ano yung makakabuti at yung hindi. Kaya naniniwala ko ang henerasyon na ito, they can learn a lot from these people. Amen? Na hindi nyo uulitin ang mga pagkakamali namin. Marami na kaming ginawang mali in the past. And the reason why we are teaching you, tinuturuan namin at dinidisiplina kayo, kasi naranasan namin ang mga mali namin at napakatinding consequence, and we want you, this generation, will be a better generation. Kaya naniniwala ko na mga anak ng Diyos, lalong-lalo na ang fire starters, you will stand up in your generation. You will be a godly generation of our time. Amen? Kayo ang magtataas ng bandera ng ating Diyos. Amen? Amen ba mga kabataan? Kaya please lang, wag nyo nang ulitin ang mga mali namin. Maaring masakit man ang disiplina, makinig kayo. Gusto namin ang aming bansa, ang aming henerasyon, maayos mag-isip, matalino, marunong mag-isip, at higit sa lahat, may takot sa Diyos. Amen? Huwag kayong gagawa ng mga bagay na hindi kaaya-aya. Amen? Sabihin nyo nga yan sa katabi mo, huwag tayong gagawa ng hindi kaaya-aya sa Diyos. Matuto na tayo. Okay, next is number 6, He loves His children. Ito given na to. Pero dapat malaman ninyo. May napanood akong movie, parang movie yun, isang clip lang. Si Vilma Santos ata yun. Natatawa ako dahil pinapagalitan niya yung kanyang anak niya ba yun o apo niya. Habang pinapagalitan niya yung anak niya, nakangiti, tumatawa. Nagtataka siya kung bakit
Parang niloloko siya ng anak niya, pinapagalitan niya na, nakangiti pa siya, nakatawa. Kasi nga, ang turo sa kanya, kapag siya ay dinidisiplina, ang ibig sabihin nun, mahal siya ng magulang niya. Kaya every time we discipline, we always tell to our children, bakit kita dinidisiplina? Ipaalala mo sa kanya ulit kung bakit siya dinidisiplina. Dahil mahal mo siya. Psalm 103 verse 13, the Lord is like a father to His children, tender and compassionate to those who fear Him. Amen? Ganun ang ating Diyos po. He is tender, compassionate, naawa po siya sa atin. At siya po ay may malasakit, nagmamahal po sa atin. Kaya anak, kapag ikaw ay pinagsasabihan, maaring masakit sa tenga mo, pero tandaan mo, mahal ng mahal ka ng tatay mo. Mahal ka ng magulang mo. Amen? Napagsasabihan ba kayo? Ha? Minsan ba ng tatay nyo? Minsan masakit ba yung naririnig ninyo? Tandaan nyo, mahal kayo. Okay? Dahil ang matinong magulang, okay, mamahalin niya ang kanyang anak. Amen? Dahil ibinigay yan sa kanya ng Diyos. And lastly is, ito yung pinaka-importante, he must set a good example to his children. Bilang tatay tayo po ay example po ng pagiging mabuting ama, pagiging mabuting mamamayan, pagiging mabuting mananampalataya. Titus 4:7, and you yourself must be an example to them by doing good works of every kind. Let everything you do reflect the integrity and seriousness of your teaching. Lagi ko po itong sinasabi, lalo na sa mga tatay, sa mga magulang. Gusto mo ang anak mo may takot sa Diyos pero hindi ka nagsisimba. Gusto mo ang anak mo may takot sa Diyos pero hindi mo tinuturuan sila ng salita ng Diyos. Gusto mo ang mga anak mo may takot sa Diyos, may respeto sa ibang tao pero wala kang time sa kanila. Lagi kang busy sa trabaho kasi gusto mo maging CEO. Gusto mo maging self-made millionaire. Okay? Kabibisi mo sa trabaho, sa negosyo mo, pinababayaan mo ang pamilya mo, pinababayaan mo ang anak mo. Pero gusto mo, may takot sila ng Diyos, gawin nila yung tama. Anak, respeto mo yung mga tao sa labas, igalang mo yung mga matatanda, at higit sa lahat, dapat may takot ka sa Diyos. Pero hindi nakikitaan sa buhay mo. Mahirap po yun, paniwalaan. The best teacher is you yourself. Sabi nga sa teaching po, the best visual aid is you. As a teacher. Yun po yung ano ng mga teacher na motto. Ang pinaka-best, kasi may mga visual aid sila, yung mga, nung time namin, Manila paper. Pagandahan pa ng Manila paper. Pagandahan ng sulat. Pagandahan ng visual aid. Pero ang totoo, the best visual aid is that person teaching. Ganon din po tayo. Walang ibang titignan ang mga anak natin kung ano ang magandang ehemplo, kung ano ang paggalang, ano ang pagrespeto sa ibang tao, ang may takot sa Diyos. Walang iba silang titignan na ehemplo, kundi ang kanilang mga magulang, kundi ang kanilang tatay. Kaya let us be an example, a good example to our children. Amen? Tayo po dapat ay maging good example. Gusto mo sila ay sumunod sa salita ng Diyos pero hindi kayo nagba-Bible study bilang magulang. Tama na yung magpe-pray lang kami. Okay na yun. Alam niyo po, ang mga magulang binigyan po, inatasan po tayo ng ating Panginoon na turuan ng ating mga anak. Huwag niyong hayaan na ang anak ninyo ay tuturuan ng cellphone. Amen ba? Ang mga anak natin, walang ginawa kundi hapon. Cellphone, buong maghapon. Di ba? Anong matututunan nila? Sila ay magiging cellphone.
Magiging cellphone sila. Di ba? Kaya minsan pumunta ka kahit sa Metro Manila, tatawid ng kalsada, naka-cellphone, walang pakialam. Kasi feeling nila tao daw sila, hindi naman daw sila sasagasaan. Paano kung may loko-loko at may lasing? Kaka-cellphone mo. At hindi lahat ng nasa cellphone ay katotohanan. Hindi lahat ng meron sa cellphone ay mabuti. Karamihan dito ay puro kasamaan. Amen? Kaya hindi po natin nahayaan ng ating mga anak na ang cellphone ang magdidikta. At kung ano yung nakikita nila sa mga artista, nakikita nila sa mga taong iniidolo nila, hinahangaan nila, sinusubaybayan nila, yung sinasabi nila, yun ang nagiging buhay nila. Yun ang pinaniniwalaan nila. No! It is the job of the parents, lalong-lalo na ang tatay, na maging good example. There is a reason kung bakit kailangan ng tatay sa pamilya. Because he holds the authority. There was a time, yung asawa ko, pagod na siya kakasigaw, pagod na siya kakaano sa mga anak namin. Hinahayaan ko po yun because parte po yun bilang nanay na magdisiplina. At kapag nakikita ko ang mga anak ko hindi nakikinig, doon ako pumapasok. At pumapasok akong with authority. As a father. Amen? Kailangan alam ng tatay ang kanyang authority, ang kanyang kapangyarihan. Natatayo ka doon. At kapag nakikita mo na hindi maganda at kinakayan-kayanan nila ang kanilang nanay, ang ate, or kung sino man, a father figure must be present sa sitwasyon na yon. Amen? Dahil iba po ang boses ng tatay. Pag sinabing boses, iba ang leadership ng tatay. Di ba? Minsan nga kapag narinig mo yung boses ng tatay mo, matahimik ka na. Tama ba? The reason kung bakit binigyan ng mga minsan na malalalim na boses ang mga tatay, kaya binibigyan ng lakas ang tatay, ang tindig, ang kanyang feature, because he represents the authority of God. Now, when the presence of a father is there, you better listen. Amen? And as a father, we need to be a good example of our God. Lalong-lalo na sa pamilya natin. So as I conclude in this one, lalo na sa mga tatay, lead your family like a shepherd. You are a pastor, provider, and protector of your own family.